Kwento ng balahibo at pagkakaibigan. Noong unang panahon, sa luntiang lambak ng verdura, may nakatirang isang batang pikok na masigla at masaya. Ang pangalan niya ay Pavo. Si Pavo ay pinagpala ng pinakamarikit na mga balahibo na kumikislap sa sinag ng araw na may kulay asul at berde. Siya nga ang pinagkakaguluhan sa buong lambak at batid niya ito. Labis na nalulugod si Pavo na maglakad-lakad sa tabi ng ilog tuwing umaga, ang kanyang kahangahangang buntot na balahibo ay pinapakalat niya para makita ng lahat. "Tingnan niyo ako," sigaw niya. "Nakita niyo kung gaano kakislap ang aking mga balahibo." At bagaman marami ang humahanga sa kagandahan ni Pavo, sila ay hindi gaanong mahilig sa kanyang pagiging mapagmataas. Isang araw, nagpasya ang isang matalinong guro na si Orva, isang matandang kwago na kilala sa kanyang malalim na karunungan at tahimik na katangian, na ituro kay Pavo ang aral ng pagiging mapagpakumbaba. Inanyayahan niya si Pavo na sumali sa taunang pista ng lambak, kung saan ang mga hayop mula sa iba't ibang panig ay dumating upang ipakita ang kanilang mga talento at sining. Si Pavo, nasabik na ipakita ang kanyang marilag na balahibo, agad na pumayag. "Ako ang magiging bituin ng pista," deklara niya, na nangangarap kung paano siya magpapasiklab sa kanyang mga tagahanga. Nang dumating ang araw ng pista, nagpasiklab si Pavo, ipinagmamalaki niya ang kanyang mga balahibo. Subalit napansin niya sa madaling panahon na ang iba pang mga hayop ay tumatanggap din ng papuri at paghanga. Hinangaan si Lila na isang ibon sa kanyang mahinhing pag-awit, pinuri si Benny na isang beaver sa kanyang kasanayan at kakayahan ng paghagis at pagsalo ng bola, at si Tara na isang pagong, bagaman mabagal, ay ipinagdiwang sa kanyang magagandang mga pininta. Nasaktan ng damdamin ni Pavo, lumapit siya kay Orva at nagreklamo, "Bakit hinahangaan nila ang mga simpleng talentong iyon samantalang walang makapantay sa kagandahan ng aking mga balahibo?" Tiningnan siya ni Orva ng kanyang mga matalino at malumanay na mata at sinabi, "Pavo, ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa loob. Ito ay tungkol sa kung ano ang maibabahagi mo sa mundo, hindi lamang sa kung ano ang maipapakita mo." Nagpasya si Pavo na patunayan sa kanya na mali siya at sinubukan ang bawat aktibidad. Sinubukan niyang kumanta, ngunit ang kanyang tinig ay mas paugong kaysa melodiyang inaasahan. Sinubukan niyang maghagis at magsalo ng bola, ngunit hindi bagay sa kanyang paa ang ganung gawain. Nang sinubukan niyang magpinta, ang kanyang malalaking balahibo ay nagdulot lamang ng malalagkit na pintura sa buong katawan. Pagod at madumi sa pintura, may biglang pumukaw ng kanyang pansin si Tara ang tortoise, na may hawak na paintbrush. "Hayaan mo akong turuan ka," maalalang alok nito. Sa tulong ni Tara, unti-unti nang natutunan ni Pavo ang pagpipinta. Ang kanyang unang likha ay hindi man isang obra maestra, ngunit ito ay nagsilbing simula. Araw-araw, bumibisita siya kay Tara, natututo hindi lamang sa pagpipinta, kundi pati na rin sa pasensya, pagtitiyaga, at pagkakaibigan. Habang ang mga linggo ay nagiging buwan, nagbago ang pag-uugali ni Pavo. Nagpakita pa rin siya ng kanyang mga balahibo, ngunit ngayon ay ipinapakita rin niya ang kanyang mga pininta at ibinabahagi sa kanyang mga bagong kaibigan. Sa sumunod na pista, hindi na nagpasiklab si Pavo. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang mga likha, bawat isa ay nagsasalaysay ng kanyang paglalakbay tungo sa pagkatuto at pagiging mapagpakumbaba. Nagtipon ng mga hayop ng verdura, hindi lamang upang pahalagahan ang kanyang panlabas na kagandahan, kundi upang ipagdiwang ang kanyang pag-unlad at ang kagandahan ng kanyang kalooban. At sa gayon, natutuhan ni Pavo na bagaman ang mga balahibo ay maaaring magpakislap sa mga mata, ang pagiging mapagpakumbaba at ang kabutihan ng loob ay maaaring manalo sa mga puso. Mula noon, siya ay hindi lamang ang peacock na may makulay na mga balahibo, kundi si Pavo, ang mapagpakumbabang pintor at kaibigan ng lahat sa verdura. At sila'y namuhay ng mas matalino at mas maligaya, nag-aaral mula sa isa't isa at lumalago kasama sa lambak na kanilang tinatawag na tahanan.